Magandang po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa pamamagitan ng salita niya ang Biblia. So ngayon po pag-usapan po natin itong po sa mga nangyayari pong kabalaghan po sa paligid natin. Ang pamagat nating paksa, paano dapat tumugon ang Kristiyano sa mga paranormal activities. So, ang ibig sabihin po ng paranormal, isang pangyayari o alam natin na may nangyayari na hindi po natin may paliwanag, po? O hindi may paliwanag ng siyensya o anumang phenomena na supernatural. Po? So, malawak po ang termino na paranormal activity at kabilang po dito yung mga multo, mga lugar o bahay na minumulto, at mga aktibidad ng mga masamang espiritu at maging mga ibang phenomena gaya ng UFO, ESP, ano po. So marami pang palabas sa sinihang television ang masyadong sinesensationalize ang mga aktibidad na paranormal. Kumita po ang pelikula ni may ganitong pamagat noong 2007, pelikulang Paranormal Activity. So mali po ang kaisipan ng mga kaluluwa ng mga namatay ay pwedeng manatili sa lupa at bumalik para magmulto at makipag-usap sa mga tao. Wala po tayong makita sa Biblia na sinusuportahan pa paniniwalang ito. Pagkas po nakasulat po sa Biblia sa Hebreo 27, makabakas po tayo sa salita ng Diyos. Ito pa nakasulat. Okay, sabi dito, tinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom ng Diyos. Yan. So, minsan lang po tayo namamatay at pagkatapos ito ay paghukom. Ibig sabihin, pagkatapos po nating mamatay, diretso na po tayo dun sa hantungan na kung saan po dun po tayo nararapat pumunta. At dalaw lang po ang destinasyon ng kaluluwa ng tao sa langit o sa impyerno, wala pong gitna. Ano po? So, meron pa mga nilalang na spiritual na gumagalaw sa mundo na hindi pa nakita ng mga mata po natin, mga anghel na naglilingkod sa Diyos. Ano po? Puntahan po natin ng Hebreo 1, talata 14, kung sabi, kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. So, may mga anghel at mayroon namang mga masamang espiritu. Mga masamang espiritu ay mga anghel na nabuhid sa kasalanan at pinamumuno ni Satanas at naghahanap po sila ng mga Kristiyano na sisirain. Ano po? Sa 1 Pedro 5:8, nakalakas po tayo doon. Ang nakalagay po doon sabi, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo sa Satanas ay na parang yung muungal na naghahanap ng malalapa. So, naghahanap po ng kanyang tatargetin na Kristiyano para wasakin ang buhay. So, matatalino po sila at nalalaman ang mga kahinaan po natin at madali tayong kumigay sa mga pita ng laman. Ano po? Pinakagrabe sa lahat po, kaya po nilang magbalat kayo. Magpalit ng anyo. Pwede silang magmukhang anghel ng kaliwanagan at mga lingkod po ng katuwiran. Yan po yung mabasa po ninyo sa 2 Korinto
Buksan po natin din ang mga Biblia na din sa talata 14 hanggang 15. Ito pong nakasaad. At hindi naman yan nakakapagtaka dahil maging si Satanas ay nagkukunuring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya hindi rin nakakapagtaka na ang kanyang mga alagad ay magkanuri din mga alagad ng katuwiran, pero darating ang araw na paparusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. So, mahiling silang magkanuri, mag-disguise. Ano po? Ang diablo at ang mga kampo niya. Ang sabi nga po sa kanila, mga shapeshifters sila. Pwede sa mga kanyang tao, hayop, kung ano gusto nila, ano po? Mukhang anghel ng kaliwanagan. Yun. Kaya po marami pong mga kulto, kung mapapansin po niyo, no? Mga kulto na nag-umpisa dahil po nagpakita ang isang anghel sa isang tao. At sinabi sa tao na yun na siya ay pinili para magsimula ng bagong relihiyon. Yan po yung mga kulto. Kagaya po ng Islam po, at saka kagaya ng LDS, Mormon. Tungkol naman po sa laki ng sakop ng operasyon ng diablo, pinaalalahanan po tayo ni Apostol Juan na nasa ilalim po ni Satanas ang mundo. Yan po yung mababasa niyo po sa unang Juan 5:11. Panabakas po tayo doon, tingnan natin po ang nakasulat. 5:11. Ito po. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. So, Satanas ang nagpapatakbo dito sa mundo na to na hindi nakakilala sa Diyos. So, yung mga nakapanood po natin sa telebisyon, lalo na sa palabas po na Misteryo, ano po, sa Channel 11, ay mga pandaraya po sa mga tao na madali pong maniwala, ano po, at magturo. Kung talagang may paranormal activity po, malamang kagagawan po ng mga masamang spirito. So, wag po tayo masyadong maintrigan po, bumilig sa kanila. Pagkos, pagpaalala sa atin na tayong mga Kristyano ay nasa isang espiritual na labanan at mayroon tayong kalaban po na totoo. Buksan po natin nakalagay po sa Efeso 6:12. Ito po nakasabi nito. Sabi dito, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga nagmamahala ng kadilimang namamayan sa mundo ito. So, meron mo tayong kaaway na po hindi natin nakikita. Gusto po nilang gawin ay linlangin tayo. Paniwalain tayo sa isa kasinungalingan. So, marami po ang naintriga sa mga multo at mga kwento tungkol sa mga pwedeng magbigay ng puwang, ano po, sa diablo. Ang pagkamangha po natin sa mga gantong mga paranormal activity. Si Kristo po umarito para pasakin ang gawa ng diablo. Sabi pa natin nakasulat po sa unang Juan 3:8. Ito ba nakasaad? Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng diablo dahil ang diablo ay gumagawa ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Kaya pala pumunta dito ang si Jesucristo para wasakin ang gawa ng diablo. At
kinailangan pong mamatay ng ating Panginoon Jesucristo para magawa po ito. Kasi po, ang kapit po sa atin ni Satanas ay kamatayan po. Dahil sa kasalanan tayo po ay lahat tayo namatay sa spiritual. So kaya kinailangan po ng Panginoon Jesucristo umaba mula sa langit, nagkatawang tao para pwede po siyang mamatay. Po? At mabuhay na muli para mapagtagumpayan po ang kamatayan. So, hindi po tayo dapat tatangay at masangkot. No? Ang mga tagasunod ni Kristo sa paranormal at pakatandaan po natin na binigyan po tayo ng otoridad ng Panginoon Jesucristo. Kung tayo po ay tagasunod talaga niyan, po, na apakan ng mga ahas at alakdan at lahat ng kapangyarihan ng kasamaan. So, yun pong pangako ng Panginoon sa atin. Meron po tayong authority na magpalayas ng masamang espiritu. So, huwag po tayong matatakot o kaya masyadong tayong namamangha na po sa mga kunyari magpapakita dyan. Pero wala pong multo dahil pag namatay isang tao, diretso po siya sa langit o kaya sa impyerno. Yung mga nagpapakita na yan, mga namumuto, yan po ay mga masamang spirito na gusto po tayong takutin, gusto tayong paniwalain po, gusto tayong paniwalain sa kasinungalingan. So, para po sa inyo po na gusto pong magkaroon ng karunungan na galing sa Diyos, ng kaunawaan na galing sa Espiritu Santo tungkol sa mga bagay na nangyari sa paligid po natin na hindi natin may biliwanag, ang Diyos po ang nagtuturo po sa atin. Po. So, nung wala po ako sa Panginoon, hindi ko po alam yung mga tapos ang ganito. Yung mga sagot sa tanong natin, kung bakit may nito, bakit may gano'n, ganyan. Dahil po, nasa kadiliman po ako noon. So, ang Panginoon sa Kristo po natin, ang liwanag. Nagbigay po ng tanglaw, at nagbigay ng kaalaman. So, lahat po ng mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo ay wala na po yung kamangmangan po tungkol sa mga bagay na ito. Dahil siya po ang nagpapakita sa atin kung ano po yung nakatago sa dilim. Binigyan niya po tayo ng karunungan, kaalaman. Siya po ang nagpapagturo po natin. Ano po? So, kung gusto niyo pong mamuhay ng may tamang pangunawa, mamuhay ng kilala ang Diyos, na buhay. So, ang Diyos po natin ay hindi po isang larawan, hindi rin po siya isang imahe na tributo, siya po ay buhay. 2,000 years ago, namatay ang Panginoon Jesucristo at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na muli at kailangan din siya pwedeng mamatay. Buhay na buhay siya po ngayon. At ang gusto po niya ay talikuran natin mga kasalanan natin at tanggapin po natin siya bilang sarili natin tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. So, hindi po natin kayang ligtas sa sarili natin kaya ng pagsali natin sa isang sekta o pamamalagi natin sa simbahan. Hindi po tayo maliligtas sa mga mabuting gawa po natin. So, wala pa tayong pwedeng gawin para maligtas tayo. Kailangan natin sumampalataya kay Jesucristo dahil sa po nagbayad ng kasalanan po natin. Siya umako ng kasalanan, siya rin po nagbayad ng kaporsahan. Ang kailangan na lang natin gawin ay sumampalataya tayo sa butong anak ng Diyos bilang tagapagligtas at Panginoon. So, kung yun po ang gusto po ninyo, ngayong oras na to, sumabay po kayo sa panalangin na to. Ng pagsisisi sa mga kasalanan, ibig sabihin, talikuran na natin ang mga kasalanan natin. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa kasalanan at tawagin ang sarili natin na Kristiyano. Dahil sa nabasa ko po sa inyo, narinig naman, dumating ang Panginoon para basakin ang gawa ng Diyan. At isa na po sa mga gawa po ng kalaban po natin ay kasalanan. No?
So, inahango tayo ng Panginoon Jesucristo sa kasalanan at sa pamumuhay ng mga kasalanan. At siya po ang bibigay sa atin ng kapangyarihan na mamuhay tayo ng may takot sa Diyos, may kabanalan at katuwiran. Sunod po kayo sa panalangin na ito kung gusto niyo pong maging tunay na mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa narinig ko pong salita. Ngayon pala pong mga gawain, Lord God, ng mga pagmumulto, mga UFO, ESP, lahat ng mga yan, ay gawa po ng kadiliman, Panginoon. Hindi po tunay po ng mga multo, kundi po mga gawa ng Diyos. Panginoon, patawarin niyo po, Panginoon, dahil lumalakad po akong malayo sa inyo, Panginoon. Lumalakad sa kasalanan, namumuhay, Panginoon, sa kadiliman. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa lahat po ng kasalanan na ginawa ko mula ng po po'y paglihi ng nanay ko hanggang ngayon, Panginoon. Inisin niyo po ang aking puso, aking buong pagkatao ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. At Panginoong Jesus, kayo na po ang maging tagapagligtas sa aking kaluluwa. Hindi ko kaya ligtas ang aking sarili sa magitan ng mabuting gawa at pagiging relihiyoso. Kailangan ko po kayo, Panginoon, upang maging tagapagligtas ko. At kayo na rin po magpatakbo ng aking buhay, Panginoon. Kayo na po maghari sa aking buhay. Simula po sa araw na ito, ako din maglilingkod sa inyo. Magbuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa lihim niya. Sa inyo ko po'y nagkakaliwala ang buong buhay ko, Panginoon. Dahil kayo po ay isang Diyos na banal at mabuti, Panginoon. At paspasin niyo rin po ako ng banal na Espiritu upang naiintindihan ko po ng salita kahit sa pamuhay ko sa araw-araw, Panginoon. At mabuhay ako ng matagumpay sa lahat ng mga tukso lang ng Diyos. Thank you, Lord God. Sa kapatawaran po ng aking kasalanan, sa kaligtasan ng aking kalooban sa buhay walang hanggan, na pinagkakalob niyo po sa akin dahil pumasampalataya po ako sa inyong bugtong anak na si Jesus. Thank you din po, Panginoon, dahil ako ngayon Kristiyano na tagasunod ni Kristo. May kapangyarihan po ako laban sa lahat ng mga aktibidad po ng kaliliman. Binigyan niyo po ako ng otoridad, Panginoon, na apakan pa, Panginoon, lahat ng mga alakdan at mga ahas at lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, sila po ay matatalo ko po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ang aking dalangin. Amen. So, nalalangin kayo niyan, magsaya kayo, magtatanong kayo sa tuwa. Dahil napatawad na po ang lahat ng kasalanan niyo, kahit na gano'n po kadaming kasalanan niyo, gano'n pa karumi ang ginawa niyo, ang Diyos po natin ay mahabagin at mapagpatawan. So, para kayo lumuwas sa pananampalataya, basa kayo ng Bible, gulihan niyo pong basa sa mula sa Gospel of John para makilala niyo ang Panginoon Jesus at sumunod. Maghanap kayo ng church na kung saan po pinapangalan na salita ng Diyos, walang dagdag walang bawas mula Genesis at Revelation, hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, filosofya ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos. At sa muna maghanap po tayo ng church na kung saan po ang tinataas ng pangalan lang, pangalan ng Panginoon Jesucristo, hindi pangalan ng sinong santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng Santo Papa, hindi pangalan ng founder ng church, ginagawang appointed Son of God, hindi po ang pangalan ng sekta, kundi ang Panginoon Jesucristo, dahil siya lang po magdadala po sa atin sa banal na presensya ng Diyos. At sa munod, maghanap po tayo ng church of sa ng banal na Spiritong kumikilos sa kalagitnaan nila, tumutuloy sa pagsamba at nagbabago ng buhay na bago ng pataya. So kung na-bless po kayo sa programa natin, ipagkalat niyo po, pamalita niyo sa mga kapitbahay niyo na kung gusto niyo po silang maging Kristiyano rin at maligtas, may sagot po ang Diyos sa mga tanong po nila sa buhay. Kaya po nila kailangang mga pasagaling o mapilitang manood ng dating daan kung saan pinapikot lang sila at pinadala lang sila sa panibagong sekta.
Hindi po natin kailangan ng relihiyon at sekta para maligtas. Kailangan po natin lahat tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng Panginoon sa Kristo. So kung may mga dagdag kayong tanong, feedback, suggestion, comment, sulitin na po sa akin, may-email kayo, kayo mag-text, pwede kayo mag-tweet, po. At pwede kayo mag-message sa akin sa Facebook, nandiyan po ang aking email address at aking cellphone number. At kung kayo po ay inihipo ng Panginoon na makiisa sa ministry na to bilang supporter, po na pong makibahagi sa pagliligtas ng kaluluwa at pagpapahid ng ganong balita ng kaligtasan, welcome po yung tulong na panalangin at tulong na finansyahan. So, ang nasusunod po ng pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.